Naipon na ba ang mga gamit sa bahay nyo parang dumadami ng hindi napapansin? Minsan ba? Pakiramdam nyo ay parang kinakain na ng gamit ang inyong tirahan. Nahihirapan na bang gumalaw o baka naman may mga apo na ayaw na masyadong bumisita kasi ang daming kalat at halos wala ng espasyo para maglaro? Ang totoo, hindi kayo nag-iisa, marami sa ating mga nakatatanda ang nahaharap sa hamon na ito. Ang dami nating alaalang nakatago sa bawat sulok, bawat gamit ay may kwento. Pero minsan, ang mga alaalang ito ay nagiging pasanin, nagiging hadlang sa malayang paggalaw at nagdudulot pa ng stress sa halip na kaligayahan. Ang ating tahanan dapat ay santuaryo natin, isang lugar kung saan tayo nakakahanap ng kapayapaan at ginhawa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may paraan para gawing mas presko, mas maluwag, mas ligtas, at mas masaya ang inyong bahay nang hindi naghihirap at mabilis pa, hindi nyo kailangan ng buwan o linggo para linisin ang bahay. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 5 mabilis na paraan para linisin ang inyong tahanan at mawala ang mga kalat. Sa loob lang ng 3 araw o, tama ang narinig nyo, 3 araw lang, manatili hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo at magpapabago ng inyong pananaw sa paglilinis. Kaya, simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa isang mas malinis at mas masayang tahanan. Isang bahay na mas maluwag hindi lang para sa inyo, kundi pati na rin sa inyong mga mahal sa buhay. Ang unang mabilis na paraan na makakatulong sa inyo ay ang tinatawag nating metodo ng basket. Isipin nyo, gaano karaming gamit ang nakalatag lang sa mga mesa, sa upuan, sa ibabaw ng aparador o sa mga pasamano na hindi naman talaga doon nabibilang ang dami. Di ba kung minsan, naiipon lang ang mga lumang dyaryo, mga papel na wala ng saysay, mga resibo, o mga kung ano-anong maliliit na gamit na hindi natin alam kung saan ilalagay? Ang metodo ng basket ay simple lang, kumuha kayo ng isang basket o kahon o kahit isang malaking plastic bag. Lakarin ninyo ang bawat silid ng inyong bahay at sa bawat makita ninyong bagay na hindi nabibilang sa kinalalagyan nito at nagdudulot lang ng kalat, ilagay nyo sa basket. Huwag muna kayong mag-iisip kung itatapon ba o itatago, ilagay lang sa basket. Ang kagandahan nito ay nakikita nyo agad ang pagbabago sa loob lang ng 15 o 30 minuto. Makikita nyo na agad ang laking ginhawa at pagbabago sa inyong tahanan kapag napuno na ang basket o kapag natapos na kayo sa paglalakad sa buong bahay. Saka nyo titingnan ang laman nito. Dito na kayo magdesisyon, itatapon ba ito, idodonate, i-recycle o may tamang lugar ba talaga ito sa bahay. Ang trick dito ay huwag nyo munang pag-isipan ng malalim ang bawat item sa simula. Basta ilipat lang sa basket ang mga kalat. Nakakatulong ito para maging mas madali ang pagdedesisyon sa huli. Isipin nyo, ang nakakalat na mga lumang magasin sa sala, ang mga lumang gamot sa ibabaw ng lamesita o ang mga pinagtanggalang plastik sa kusina na hindi naman talaga nabibilang doon. Sa pamamagitan ng metodo ng basket, mabilis nyong malilinis ang mga surface at agad na magiging mas maluwag ang pakiramdam ng inyong bahay. Mas nakakahinga, di ba? Ngayon, dumako tayo sa ikalawang paraan na makakatulong para hindi na ulit dumami ang kalat at maging mas maayos ang inyong pamumuhay, ang isapasok, isalabas na prinsipyo. Alam kong mahirap ito para sa ating mga Pilipino na mahilig mag-imbak ng mga bagay just in case o dahil regalo yan o baka magamit pa sa future. Mula pa noon, itinuro sa atin na maging matipid at huwag magtapon ng bagay na pwedeng pakinabangan. Pero sa paglipas ng panahon, nagiging dahilan na ito ng pagdami ng gamit na hindi na naman natin talaga ginagamit. Ang prinsipyo ng isa-pasok, isa-labas ay simple lang. Sa tuwing may bagong gamit na papasok sa inyong tahanan, may isang lumang gamit na kailangang lumabas. Halimbawa, kung bumili kayo ng bagong t-shirt, tingnan nyo ang inyong cabinet, may isang lumang t-shirt ba doon na hindi nyo na talaga sinusuot? O kaya ay luma na at hindi na maayos? Tingnan kung meron. Oras na para magpaalam sa kanya. Pwede ninyong i-donate, ibigay sa pamilya, o itapon kung hindi na talaga magagamit. Ganyan din sa mga gamit sa kusina. Kung may bago kayong kawali o kaldero, mayroon bang lumang kawali na kinakalawang na o hindi na ginagamit? Kung sa mga libro naman, may bago kayong nabiling aklat. May luma ba kayong libro na nabasa na at alam ninyong hindi nyo na babasahin pa ulit? Ang pagpapatupad ng prinsipyo na ito ay hindi lang tungkol sa pagtatapon, ito ay tungkol sa pagiging maingat sa kung anong gamit ang pinapapasok natin sa ating tahanan at pagiging praktikal sa kung anong gamit ang nararapat lang manatili.
Nakakatulong ito para hindi na ulit dumami ang kalat at matuto tayong pahalagahan ang mga gamit na talagang kailangan at ginagamit natin. Isa itong paraan para mas maging mindful tayo sa ating mga binibili at iniipon. Kapag nakasanayan nyo ito, mas madali na ang paglilinis at mas magaan sa pakiramdam ang bawat sulok ng inyong bahay. Isipin nyo, mas maluwag ang mga cabinet, mas madaling hanapin ang mga gamit at mas magaan ang buhay. Hindi ba yan ang gusto nating lahat, ang mabuhay ng may kapayapaan at kaayusan sa ating sariling tahanan? Ngayong may ideya na tayo sa paglilinis ng mabilis na kalat sa pamamagitan ng metodo ng basket at pagpigil sa pagdami nito sa tulong ng prinsipyong isa pasok, isa labas. Oras na para palalimin pa ang ating paglilinis at harapin ang mga gamit na may sentimental value. Ang ikatlo nating paraan ay ang tinatawag nating pagsubok sa t-shirt. Pero hindi lang ito para sa mga damit. Ito ay tungkol sa pagtatanong sa sarili ng mga simpleng tanong para malaman kung ano ang nararapat pang manatili sa inyong tahanan. Marami sa atin, lalo na sa ating edad, ang may mga gamit na iniipon dahil sa sentimental na halaga nito, mga regalo, sulat, souvenir o damit. Nakakatuwa isipin ang mga alaalang ito, pero minsan, ang dami na rin nito at kumakain na ng espasyo. Para sa mga damit halimbawa, tanungin nyo ang inyong sarili, kailan ko huling ginamit ito? Fit pa ba? Komportable pa ba ako dito? Masaya pa ba ako pag nakikita ko to at isinusuot? Kung ang sagot sa mga tanong na iyan ay hindi o hindi ko na matandaan. Marahil ay oras na para magpaalam sa gamit na iyon. Hindi ibig sabihin na kalimutan ang alaala, kundi bigyan ng bagong buhay ang gamit sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa iba na mas makikinabang. O itapon kung hindi na talaga magagamit. Ganyan din sa ibang gamit. Kung ang isang bagay ay hindi na nagbibigay saya o wala ng praktikal na gamit at hindi rin naman kailangan sa isang partikular na okasyon, isaalang-alang ang pagpapalaya dito. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa labis na gamit ay hindi pagtalikod sa mga alaala, kundi pagbibigay ng espasyo para sa mas maraming karanasan at mas malayang pamumuhay. Ang bawat gamit na pinipili ninyong panatilihin ay dapat nagbibigay saya, may praktikal na gamit o talagang may malalim na koneksyon na nagpapayaman sa inyong buhay. Ito ay tungkol sa kalidad kaysa sa dami. Pag-usapan naman natin ang ikaapat na paraan na madalas nating nakakalimutan pero napakalaki ng epekto, ang paglilinis ng mga papel at lumang alaala yun sa loob ng mga dekada. Sigurado akong nakapag-ipon kayo ng napakaraming papel mula sa lumang resibo, bills, bank statements, medical records, mga sertipiko, sulat, at marahil ay mga libo-libong litrato. Alam kong may sentimental value ang bawat papel at litrato. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan nating imbakin ang bawat isa. Para sa mga dokumento, tingnan ang expiration date o kung gaano katagal kailangan itong itago. Karamihan sa mga lumang bills o resibo ay hindi na kailangan matapos ang isang taon. Ang mahalagang dokumento ay dapat itago ng maayos at ligtas. Maaari rin kayong mag-scan ng mga importanteng dokumento kung may kakayahan, o humingi ng tulong sa mga anak o apo at itabi ang digital copies. Ito ay makakatulong para mas mabawasan ang pisikal na kopya at makatipid ng espasyo. Para naman sa mga litrato, pumili ng mga pinakamahalagang litrato. Hindi nyo kailangan itago ang bawat litrato ng bawat pangyayari. Piliin ang mga talagang nagbibigay ng saya, nagpapaalala ng mahalagang sandali, at kung saan maganda ang kalidad, ang iba. Pwede nang itapon o kung gusto nyo, ibigay sa mga tao na nasa litrato na mas makakapagpahalaga. Kung maaari, i-digitize din ang mga lumang litrato. Ang layunin ay bawasan ang dami ng physical na papel at litrato na nakakalat o nakatambak habang pinapanatili ang mga pinakamahalaga. Sa huling paraan, ang pagpili ng may layunin. Dito natin gagamitin ang lahat ng natutunan natin para gawin ang malaking pagbabago sa loob ng 3 araw. Hindi ibig sabihin na kailangan ninyong linisin ang buong bahay ng sabay-sabay sa loob ng 1 araw. Ang ibig sabihin nito ay maglaan kayo ng specific na oras sa bawat araw para linisin ang specific na area, ng may layunin at focus. Para magawa ito sa 3 araw, hatiin nyo ang inyong bahay sa 3 pangunahing bahagi. Para sa araw 1, tutukan nyo ang living room at dining area. Simulan sa paggamit ng metodo ng basket sa lahat ng nakakalat na gamit. Pagkatapos, gamitin ang pagsubok sa t-shirt para sa mga palamuti o anumang gamit na pwedeng tanungin kung kailangan ko pa ba ito?
Siguraduhing malinis ang lahat ng surface at lahat ng gamit ay nasa tamang lalagyan. Para sa araw 2, ang inyong bedroom at closet naman ang haharapin. Ito ang madalas na may pinakamaraming sentimental na gamit at damit. Dito nyo mas gagamitin ang pagsubok sa t-shirt at ang prinsipyong isapasok. Isalabas sa inyong mga damit. Isipin kung ano ang talagang sinusuot nyo at ano ang nakatambak lang. Linisin din ang inyong bedside table at lahat ng drawers. Para sa araw 3, ang inyong kitchen at banyo. Sa kusina, tingnan ang mga expired na pagkain sa pantry, mga dobleng gamit at mga lutuan na hindi na ginagamit. Itapon ang mga expired at sirang gamit. I-donate ang mga hindi na ginagamit pero maayos pa. Sa banyo naman, tingnan ang mga expired na gamot at lumang toiletries. Ang layunin ay maging functional at malinis ang bawat sulok ng mga area na ito. Ang pagpili ng may layunin ay nagbibigay sa inyo ng direksyon at nakakatulong para hindi kayo ma-overwhelm. Sa bawat araw, may specific kayong target at makikita nyo agad ang resulta ng inyong pinaghirapan. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging mas magaan at mas masaya sa inyong sariling tahanan. Nakakatuwang isipin na malapit na nating matapos ang ating paglalakbay tungo sa isang mas malinis at mas maluwag na tahanan. Balikan natin ang mga simpleng hakbang na ito na magdadala ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Tandaan, sinimulan natin ang paglalakbay na ito sa paggamit ng metodo ng basket para sa mabilis na paglilinis ng mga nakakalat na gamit na agad na nagbigay ng ginhawa at espasyo sa inyong tahanan. Sinundan natin ito ng prinsipyong isapasok, isalabas na nagturo sa atin kung paano pigilan ang pagdami ng kalat at maging mas maingat sa mga gamit na pinapapasok natin sa ating bahay. Ito ay susi para maging pangmatagalan ang kaayusan. Pagkatapos noon, ginamit natin ang pagsubok sa t-shirt para sa mga damit at personal na gamit na nagpapatanong sa atin kung ano ba talaga ang nagbibigay sa atin ng saya at praktikal na silbi. Ito ay isang paraan para makalaya tayo sa bigat ng mga gamit na matagal na nating hindi ginagamit o pinapahalagahan. Sinundan ito ng paglilinis ng mga papel at lumang alaala na mahalaga para mabawasan ang tambak ng mga dokumento at litrato na. Sa totoo lang, ay pwedeng i-digitize o bawasan ng hindi nawawala ang mga alaalang nakakabit dito. At panghuli, ang pagpili ng may layunin na nagbibigay sa atin ng istruktura para matapos ang malaking pagbabago sa loob lamang ng 3 araw. Sa pamamagitan ng pagtutok sa specific na area kada araw, ang mga pamamaraang ito ay hindi lang tungkol sa paglilinis ng bahay, ito ay tungkol sa paglilinis ng ating isip at pagpapalaya sa ating sarili mula sa pasanin ng labis na pag-iipon. Alam kong hindi madali ang pagpapalit ng nakasanayan, lalo na kung dekada na nating ginagawa, marahil ay may mga pag-aalinlangan pa kayo o naiisip ninyo na masyado nang mahirap simulan. Pero ang bawat maliit na hakbang na gagawin ninyo ay malaking tulong para sa inyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Isipin ninyo kapag maluwag ang bahay ninyo. Mas madali kayong makakagalaw, mas mababawasan ang tsansa ng aksidente, mas madaling hanapin ang mga gamit, at higit sa lahat, mas presko at malinis ang hangin na nalalanghap ninyo. Nakakainggan nyo itong magimbita ng mga kaibigan at pamilya, lalo na ang inyong mga apo, dahil mas maluwag na ang lugar para sa kanilang mga laro at kwentuhan. At ito na nga ang sorpresa na ipinangako ko sa inyo, hindi lang ang paglinis ng inyong bahay ang pinakamalaking makukuha ninyo mula rito, kundi ang paglinis din ng inyong isip at kaluluwa. Maraming nagsasabi na kapag malinis ang paligid mo, malinis din ang isip mo. Kapag naglilinis tayo ng kalat sa ating tahanan, parang naglilinis din tayo ng mga lumang pasanin at alalahanin sa ating puso at isip. Ito ay isang forma ng self-care, isang paraan para ipakita sa sarili na mahalaga tayo at nararapat tayo sa isang payapa at maayos na pamumuhay. Ang paglilinis ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol, ng pagiging productive, at ng malaking kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang bagong gamit. Ito ang regalo ng kalayaan at kapayapaan na inyong matatanggap. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga gamit na nagiging pabigat ay pagpapalaya rin sa inyong sarili para maranasan ang mas marami pang kagalakan sa buhay. Ano sa tingin ninyo, sinong handa ng simulan ang paglilinis at maranasan ang ginhawa at kapayapaang ito?
Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan o kung may iba pa kayong tips na nakatulong sa inyo, ibahagi nyo sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento ninyo ay inspirasyon sa iba. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang videong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na content na idinisenyo para sa ating mga magigiting na senior. Ang bawat like at subscribe ay malaking tulong para mas marami pa tayong matulungan. Tandaan, ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming gamit ang mayroon tayo, kundi kung gaano tayo kalaya at kasaya sa buhay na ito. Mas magaan ang pamumuhay kung mas kaunti ang iniisip at inaalala, ipamuhay ang inyong pinakamabuting buhay sa bawat edad nang may kapayapaan, kaayusan at puno ng kagalakan sa inyong maluwag at maayos na tahanan. Salamat sa panonood at hanggang sa muli,